Sa ating buhay, mga kapatid, bago tayo mag-umpisa ng prayer works para sa ating mahal na bansa, na maraming problema, maraming kinakaharap na suliranin ng ating bansa, dapat ipanalangin natin ito, maging sa ating iglesia na construction ay tuloy-tuloy pa rin. May tubig pa rin kahit paano, konti na lang. At maging sa ating mahal na pamilya, narigin natin itong pag-pray. Na laging sabayan sama ng Lord sa lahat ng oras. Kahit na po tayo hindi magkakasama, yung pamilya natin, napaka-importante na natin pong ipag-pray. So bago po natin ipag-pray ang mga elementong ito, tayo po muna siyempre mag-worship muna tayo sa Lord. Para marinig ng Lord yung boses natin. Yung isang linggong wala tayo sa presensya ng Lord. Ngayon, let us worship the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Binigyan mo kami ng pagkakataong umawit. Lord, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. Let's sing the Lord. You held my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Let's sing to the Lord. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, hallelujah. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live, Lord. I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Pray me to the Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Hallelujah. Lord, minsan pa sa umagang ito, walang hanggang papurit pagsamba ang aming binabalik sa iyong harapan, O Diyos. Maraming salamat sa umagang ito, Lord. At kami po ngayon na mag-pray, ipapanalangin namin ang aming mahal na bansa, aming church, at maging sa aming mahal na pamilya, O Diyos. Naway marinig mo yung lahat ng aming mga palalangin, kahilingan. Naway maramdaman namin yung presensya mo sa bawat isang aming papanalangin. Tawagin na po natin yung ating mga kabataan na siya mag-pray sa lahat ng ito. Amen. Hallelujah, Lord God. Ngayon, Panginoon, ay nataas po namin ang aming bansa, Panginoon. I know, Lord God, na wala kaming kakaya
wisdom and knowledge, Panginoon. Patuloy niyo silang palakasin, Panginoon, physical, Panginoon, mentally, Panginoon. Patuloy na sila'y maglingkod, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, lahat ng manggagawa, Panginoon, at lahat ng workers, Panginoon, na kumikilos dito sa simbahang ito, Panginoon. Patuloy na bigyan mo po sila ng puso, Panginoon, na mapagkumbaba, Panginoon. Bigyan mo sila ng puso na patuloy na nagsiserve sa iyo, Panginoon. Pagpatuloy namin, Panginoon, itong ginagawa namin to para sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord God, ng pagmamahal para sa iba, Panginoon, upang madala namin sila dito, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon. Pinagpipray po namin ang buong congregation, Lord God. I-touch mo yung puso nila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagmamahal mo na gagaling sa iyo, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gawain, Panginoon, na patuloy, Lord God, na kayo ang nagiging sentro at magiging sentro, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng gawain, Panginoon. Sunday service, kahit 6 session, Panginoon. Soaking, Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil lahat ng mga gawain niyo, Panginoon, ay kayo yung nararamdaman namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang tanging laman ng puso namin at patuloy na dapat lang kayo ang laman namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kabuuan, Panginoon, ng simbahang ito at sa iba po pong simbahan, Panginoon. Patuloy na pinapanalangin po namin, Lord God, na patuloy na mag-grow, Panginoon, kahit onti man ang congregation, kahit malaki, kahit onti, Panginoon. Patuloy na kayo, Lord God, ang mag-bless sa kanila. Patuloy na kayo ang magbigay, Lord God, ng pagmamahal na nagagaling sa iyo, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng pusong mapagmahal, pusong pagiging nagsiserve sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na hindi namin kakayanin, hindi kami magsiserve sa iyo, Lord God. Bigyan mo kami ng uhaw na puso, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, at sa mga darating pang Sundays, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng iyon, Lord God. Patuloy na gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kaming maging daluyan, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon. And sana, Panginoon, may mas dumating pa, Panginoon, na mga worker, Panginoon, dito sa simbahan. Ma-bless nyo, Panginoon, yung mga darating pang generation, Panginoon. Nagpapasalamat na kami agad, Panginoon, sa iyo dahil alam po namin hindi nyo papabayaan ang simbahang ito, Panginoon. Kahit may umalis, Panginoon, alam namin may tapat na babalik muli, Panginoon. Alam po namin na kung meron pang hindi tapat ngayon, Panginoon, alam namin may ibibigay ka sa amin, Panginoon, na mas maganda, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Let's pray with the family. Sige po, let's pray for every family. Hallelujah, Lord God. Minsan pa maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo sa amin, God. Maraming salamat po sa bawat pamilya na bunga ng iyong pagmamahal, Lord God. Lord, hindi ko man alam yung struggles, yung pinagdadaanan ng bawat pamilya at bawat tahanan, Lord God. But I know, Lord God, you know their struggles, Lord God. Physically, mentally, financially, Lord God. I know na alam mo lahat ng yun, Lord God. At alam ko na walang ibang makakatulong sa kanila, Lord God. Sa amin, Lord God, kundi ikaw lamang, Lord God. Lord, center your life, Lord God. Center mo yung buhay mo sa buhay ng bawat pamilya, sa bawat bahay, Lord God, na nandito sa mundo, Lord God. Ikaw ang maging sentro, Lord God. At sa bawat magulang, Lord God, na hindi nahihirapan, Lord God. Ikaw yung maging lakas nila, Lord God. Sa iyo sila humingi ng guidance, Lord God. Nahihirapan man sila financially, Lord God. But I know, Lord God, that you are good and you will provide, Lord God. Sa bawat kabataan naman, Lord God, na nahihirapan, Lord God, sa pang-araw-araw, Lord God. Alam ko, Lord God, na yung pagmamahal mo, Lord God, ay malawak pa sa pagmamahal na kayang ibigay ng mundo, Lord God. Lord, ikaw pang maging center ng bawat family. Hindi ko man alam yung struggles na pinagdadaanan nila, but ikaw po ang kailangan nila, Lord God. Lord God, gabayan mo po sila sa pang-araw-araw na buhay. Ito po ang
Check. Sound. Hello. Sige, patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po lahat ay tumayo at patuloy na pasalamatan ng ating Panginoon sa isa na namang magandang umaga, no? Kahit medyo sino ba dito yung mga lumusog sa baha? Kasi grabe yung baha dun sa may tero, no? So, pero mabuti pa rin ang Panginoon dahil nandito ka ngayon. Nandito ngayon yung mga katabi mo. At handa tayo magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Come on, church, let's continue to sing praises to our Lord. Come on, ikalagpas natin. Do you see what I see? Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Everything's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see signs and I see wonders. I see birds of living colors. Everything's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Hallelujah. Come alive. Wake up, sleeper. It is risen, and we are risen with. Hey! Hallelujah, it is finished. So that brave our body everything's coming back to life again. Oh, I believe there's about to be another resurrection. Wake up, sleeper. It is risen. We are risen with it's Hallelujah, Jesus. Come on, feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah. If you see what I see, the grave is empty. Do you know what I know? Anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty. Do you
Jesus. Lord, we come into your presence right now, Panginoon. Lord, we welcome you in this place. Lord, we welcome you in this place of worship. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, fall on us. Oh, Holy Spirit, move within us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, pour on me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You've captivated my soul, and every day I've longed to love you more. Come on, once again. Come, Holy Spirit, pour on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I've longed to love you more. I'm reaching for your love. You warm my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place.
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
the rain fills up the earth, come on, continue to seek God. Let Him fill you up right now with your presence, Panginoon. Fill us up with your presence, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Come like rushing wind, oh Lord. Like rushing wind, oh Lord. Set our heart on fire, oh Jesus. Hallelujah. I want to once again testify the goodness of God. Declare the goodness of God. Hallelujah. 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 We'll sing. Jesus, I believe in you. I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will sing. You are God. You are God. Hallelujah, Jesus. Oh Lord, Lord, napakasaya sa presensya mo, Lord, in your presence there is freedom. In your presence there is peace, Lord. And Lord, we're just thankful for it. Lord, we're just thankful for it, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. And today, we bring back to you all praises, all honor and thanksgiving, Panginoon. Dahil sa iyo lamang, Jesus. Your mighty name, Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Muli po sa umagang to. Good morning po sa lahat. Okay, handa na tayo makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Ang team po natin ay Fruitful Christian Life, a Soul Winner. John 15:1-8. Let's pray. Lord, minsan pa sa umagang ito, Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mayaman mong biyaya sa buhay namin, na malakas kami, iniingatan mong buhay ng bawat sa amin. Dalangin namin sa umagang ito na samahan mo kami sa iyong salita na siyang magpapalakas ng aming pananampalataya at pag-asa sa iyo. Ingatan mong bawat isa, maging pagpapala nawa ang araw nito sa bawat isa, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. On behalf of our head pastor, Pastor Ronald Lobrera, ang ating pong team, Fruitful Christian Life. Amen. Think of a mango tree, nobody tells it, be fruitful. Sabi po, kung nakakita ang isang puno ng mangga, sabi mo, mamunga ka. Pwede ba yun? Kahit kaya namumunga ang isang puno ng mangga because it is planted in a good soil. Merong nag-aalaga dito po sa puno. Kaya po siya namumunga. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Tayo na mga branches, dapat daw nakadikit tayo doon sa puno. Huwag tayong hihiwalay sa puno. Kasi pag nahiwalay ka sa puno, matutuyo yung sanga. At ang gagawin nun, susunugin na lang yun. Dapat nakadikit tayo sa puno
which is Jesus Christ, our Lord and Savior, at ang nag-aalaga nito ay ang gardener, ang ating amang nasa langit. Amen? Ang title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito, simpleng-simple, A Fruitful Christian. Sabi nga, dalawang bagay pong pag-uusapan natin. Ang una, who is a fruitful Christian. Tignan mo yung mga katabi mo, fruitful Christian ba ito? Namumunga na ba ito? O sagad-sagad na yung bunga? Amen? Dapat makita natin, maramdaman natin na, ay, namumunga, fruitful ang taong ito. Naging magandang halimbawa sa bawat isa atin. Sabi nga, ang fruitful Christian ba ay perfect? Yung bang nasa akin na lahat? Lahat ng bagay ginagawa ko, parating tama. Perfect ba yung fruitful Christian? Or famous? Sikat ba yung pag tinawag na fruitful Christian? Sikat ba ito? Maraming humahanga? Kompleto ng kabuhayan niya? Namumunga na eh. Maraming sasakyan. Maraming kaibigan, siyempre, namumunga na eh. Gustong laging lumalapit sa kanya. Yung ba ang fruitful Christian sa tingin natin? Hindi. Sabi po, ang fruitful Christian ay faithful. Tapat daw ito sa Diyos. Sa lahat ng bagay, may mga problema, kinakaharap ng problema, dumadaan ng problema, laging tapat daw ang isang fruitful Christian. And a fruitful Christian is always connected to God. Nakadikit doon sa puno para maging fruitful ka. Kasi kung hindi ka didikit doon sa puno, matutuyo ka, mawawala ng saysay ang buhay mo. Aagawin ka ng mundo, makukuha ka ng iba, mawawala ka sa presensya ng Diyos. John 15:8, ang sabi po doon, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging alagad ko. Yan pong sabi ng Panginoon Sus. Paalala ng Panginoon Sus sa atin, dapat napaparangalan ang Ama. Dapat nakadikit ka kay Kristo. At ang Diyos, ang gardener, ang siyang nag-aalaga sa iyo upang makapamunga ka ng isa, more fruit, mas marami pang bunga. Amen? Unang bagay sa who is a fruitful Christian. Letter A, connected to the vine. Nakadikit daw siya dun sa puno. John 15:4, manatili kayo sa akin, nagpapaalala ang Panginoong Hesus, at mananatili din ako sa inyo. Remain in me, sabi nga, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? Paalala lagi, manatili daw tayo sa puno, si Kristo. Dapat yung focus ng ating isipan na kay Kristo. Maraming problema, maraming suliranin tayong kinakarap. Siyempre, normal lang yun. Nandito tayo sa mundo. Pero dapat, focus tayo kay Kristo. Ano ba ang daily living ng isang fruitful Christian? Focus on Jesus, lalo na sa simbahan. Pag tayo napupunta ng simbahan, dapat yung isipan natin nakapokus kay Kristo. Huwag mong i-focus yung sarili mo dito sa sahig. Ay, yung alikabok naman dito. Ang dumi naman dito. Hindi po. Dapat nakapokus tayo kay Christ pag tayo po yung nagpupunta sa simbahan. Napaka-important kasi makikita natin, mararamdaman natin yung presensya ng Diyos para po sa atin. Ang isang fruitful Christian ay madalas nagpe-pray, nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos, at parati daw itong sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Amen? Sabi po, when you are connected to the vine, ang resulta, life has peace. May kapayapaan daw ang puno, ang buhay natin. May problema, may narinig kang problema, nagkakagulo na sila, payapa ka pa sa buhay mo. Mayroong daw patience. Matraffic, patience. Magulo, makulit yung kasama mo, mahaba ang pasensya mo. Ganun daw ang fruitful Christian. Who are the fruitful Christian? Meron silang patience at meron silang joy.
Lalo na pag dumarating na yung bill sa bahay mo. Bill sa kuryente, bill sa tubig. Nakangiti ka pa rin. Alam mo, mababayaran din sa tulong ng Panginoon. Amen? Ganun daw po ang isang fruitful Christian. Nakadikit lagi ito sa puno. Huwag kang ihiwalay sa puno kasi ang resulta nito ay kapayapaan, kagalakan, at mahabang pasensya. Letter B. Connecta ka sa vine. Letter B. A fruitful Christian pruned by the Father. Pinuputulan daw ito, nilinis, inaalisan ng mga sobra. Yung mga sagabal, sa isang Kristiyano, ito ba'y nililinis ng Diyos? Masakit man to. There is pain, aalisin yung mga bagay na gustong-gusto mo. Masakit yun, ayaw mo noon. Pero ang Diyos, gusto niya mamunga ka. Maging fruitful Christian ka. John 15:2, ang sabi daw doon, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng mas lalong sagana. Minsan nga nabanggit sa midweek itong nakaraan kasi hindi kayo umattend. Attend kayo para marinig naman niyo yung exhorter. Pag ang isang sagana daw ang bunga ng isang sanga, yumuyuko daw ito. Kasi mabigat na eh. Lalo na pag nakita mo yung ubas. Diyan sa pinunta namin sa Ilocos, bibili ka ng ubas, pitasin mo ganun, punong-puno na siya ng bunga. Kaya nakayuko na siya ganun. Kaya nakakatuwa. Papansin mo, napakasarap siguro ito. Kasi magaling yung nag-aalaga. Ganon din po sa tao. Kapag ang tao ay fruitful, laging daw itong nagpapakumbaba. Kausapin mo to, hindi pa ito magaslaw, mayabang. Parating, opo. Sige po. Nagpapakumbaba daw ang taong fruitful. Kaya mapapansin mo sa karamihan, pag ang tao ay fruitful, mabait po itong tao. Kasi nakikita niya yung bunga naging isang taong fruitful Christian. Amen? Dapat daw ganun tayo. Yung huwag tayo masyadong magaslaw. Makikita, naaanihin naman natin yung pagiging mabait na sumusunod tayo sa Panginoon Jesus. Let God cut pride. Yung nagpapakita ng mataas sa iba. Di ba yan ang isang number one na problema natin? Yung mataas tayo masyado. Hindi, mas magaling ako dyan. Sa Satanas nga, natanggal kasi sa pride. Bitterness, nagtatanim ka ng sama ng loob. Secret sin, yung bang lihim na kasalanan. Yung karamihan talaga ay meron. Tinatanggal ng Diyos yan. Kung ikaw ay nakadikit sa puno, aalisin ng Diyos yung mga sagabal para mamunga ka ng mas maraming bunga. Resulta, hurts, sumasakit for a season. Masakit sa umpisa talaga. But grows heavier fruit later. Mas dadami yung bunga kapag nililinis daw ito. Pag tinatanggal ng Diyos yung sagabal sa buhay mo, mas lalo kang magiging fruitful. Masakit man to sa iba, sa atin, pero dapat ito ang ikakabubuti naman ng bawat isa sa atin. Hebrews 12:11, sabi po, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Amen? Masakit eh. Habang tayo'y tinutuwid, magulang mo nga, pag pinagsabihan po tayo, masama pang loob natin, hindi mo alam, para talaga sa iyo yun. Hindi naman niya sasabihin yun kung di niya naranasan. Kaya mabuti pa, may nagpapaalala sa iyo. Habang tayo yung tinutuwid, tayo po yung nasasaktan. Pag sabihin ka pa naman ng hindi ayaw mo, di ba masakit? Ayaw mong tanggapin eh. Kaya dapat, pag tinutuwid po tayo, nakikinig po tayo para mamunga daw tayo. Ma-straight yung daan natin kasi baku-bako na eh. Kaya dapat daw makikinig tayo sa mga payo, lalo na nung mga matatanda sa atin. Kasi pinagdaanan na nila ang lahat ng ito. Kaya dapat daw nakikinig ang mga kabataan, lalo na mga kabataan kasi mga bago pa lang sila. Bago pa lang ang kanilang tinatahak sa mundong ito. Hindi kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon,
mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hebrews 12:11. Yan pong paalala sa atin sa libro ng Hebrews. Who is a fruitful Christian? Connected to the vine, pruned by the Father, inilinis daw tayo ng Diyos. Inaalis yung problema, yung kontra, inaalis sa atin. At panghuli, letter C, it produces 3 kinds of fruit. Doon daw sa mga fruitful Christian. John 15:8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Pag napaparangalan ng Ama, ang napaparangalan ng Ama, ibig sabihin, kayo po yung mga alagad ko. Una sa, it produces 3 kinds of fruit. Number 1, fruit of the Spirit. Alam naman natin yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mahabang pasensya, lalo na pag nag-drive ka ng sasakyan sa kalye. Kasi minsan, may nagko-cross ng ganyan. Katulad nung pumunta kami ng malapit sa Seymour. Siyempre, nagmumotor lang kami ni Pastor Otes. Yung kasunod namin, dalawa. Nakadikit lang yung motor, saka tricycle. Biglang kumabig yung tricycle. Hindi nagpreno yung una. Bigla ko nahawakan yung dalawang preno. Sabi ko, buti na lang. Medyo malapit ng konti yung distansya. Yung pang galit. Siya pang galit. Siya namang mali, siya pang galit. Ganoon po ang sa kalsada. Medyo dapat habaan mo na lang ang pasensya mo. Sinabi ko lang, God bless. Mabuti lang. Hindi kami na-aksidente. Mabuti nakatutok ako doon sa harapan. Kundi ma-aksidente kami. Sabi nga po, it produces fruit. Letter A, fruit of the Spirit. Alam niyo sa midweek, kung kayo po ina-attend ng midweek, uulitin ko lang. Kasi nung midweek, wala po tayo exhorter. Siyempre, ang palagay ko, okay lang tayo, may exhorter tayo. Di easy lang tayo. Kaupo, makikinig lang tayo. Ano kaya sasabihin ng Lord ngayon sa midweek? Yung pala, kami palang pagsasalita ni Pastor J. Isa-isa kami pagsasalitain. Isa-isa kami nag-iisip tuloy, ano ba yung sasagot namin? Ganun ang ginawa ni Pastor J na sa midweek. Fruit of the Spirit naman ang pag-uusapan natin, magbigay naman kayo ng sa palagay nyo ay naayon sa fruit of the Spirit. Kami tuloy nag-isip, may mga nagsabi, ano bang may dadagdag ninyo, sabi ni Pastor. Bukod dito, sabi ng iba, humbleness. Di ba? Fruit of the Spirit. Mapagpakumbaba. Habang ikay tumatanyag, lalo kang nagpapakumbaba. Lalo mong itinataas ang pangalan ng Panginoon Jesus. Kasi hindi ka nagpapakataas. Patuloy ka lang nagpapakumbaba. Habang binebless ka, patuloy ka pa rin nagpapakumbaba. Humbleness, sabi ng iba, fruit of the Spirit, pwede daw idagdag, humbleness, perseverance, pagtsitsaga. Sabi ni Marian, narinig ko yun, perseverance. Ang sabi pa ng iba, thankfulness, fruit of the Spirit. Laging magpasalamat sa Diyos. Paggising pa lang sa umaga, dapat ipagpasalamat mo. Kasi malakas ka eh. Wala naghabol sa'yo. Patuloy na ipinuprovide ng Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya thankfulness tayo sa Lord. Pasalamat tayo. Sabi nga ni Pastor Tim, giving daw. Dapat tayo isama daw yung giving sa fruit of the Spirit. Siyempre, pag tayo may fruit of the Spirit, walang alinlangan ang pagbibigay sa Panginoon Jesus. Maski na sa mga kapatid na nangangailangan, tumutulong po ang bawat isa. Kung ikaw po may fruit of the Spirit. At ang sabi po ni Pastor Ronald, yung panghuli, dapat daw, Christ-centered tayo. Yung fruit of the Spirit, dapat Christ-centered. Laging si Kristo ang nasa puso. Pag tayo nagpunta ng church, ang utak natin dapat kay Christ. Huwag tayong titingin sa iba na sabihin, ay bakit si ganito, ganito. May napapansin ka sa mga bagay na nakikita mo dito sa iyong mata, dapat ang sentro ng isip mo ay si Kristo. Para hindi ka ma-distract
Kasi pag ang tingin mo sa simbahan, ay alikabok. Kasi bakit pa hindi pinapatay si Pastor Richard itong flooring? Kayang-kaya naman yan, di ba? Doon makikita mo, bakit ito? Ang pangit ng ganito. Huwag po ganun, mga kapatid. Sabi po, ang pag-fruit of the Spirit, dapat daw, nakasentro tayo lagi kay Kristo. Na kapag si Christ ang centered natin, yung blessing ng Lord ang ibibigay sa atin. Huwag natin pansinin yung bagay na nakakahadlang sa atin. Dapat nakasentro at namnamin natin lahat ng sinasabi ng Lord sa umagang ito. Amen? Yan daw po, it produces fruit of the Spirit. Ikalawa, it produces three kinds of fruit. Number 2, fruit of soul. Someone is closer to Jesus because of you. Meron ba rito nun? Yung mga kabataan, sinishare nila si Jesus. Amen? Nakakatuwa. Marami nagsishare kay Jesus, yung mga kabataan. At dito naman sila. Dahil sa iyo, fruit of soul, maraming naaakit, evangelize. Di ba nakakatuwa na dumadami na yung kabataan na nandito? Kasi sila naman talagang papalit eh. Pag kami wala na, ewan ko lang kung sinong una, ay sila na ang papalit. Kaya hinahasa na natin sila eh. Araw-araw yun, hinahasa na natin sila. Kayo na. Ano. Kaya kanina, ang mag-pray, yung mga kabataan na, kasi bigyan na natin ng pagkakataon para mahasa ng bawat isa. Kasi yan ang ginawa nila, dahil may fruit of soul sila, marami sila nahahatak na mga kaluluwa. Nakakatuwa. Merong nakakabalik. Amen? Sabi nga sa 1 Peter chapter 3, verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen? Dapat lagi nating itanim sa puso si Kristo. Ihayag si Kristo sa iba naman. Ipasa mo naman. Kung mayroon kang pagkakataong mag-evangelize, do it for the glory of God. Amen? Dapat daw ganun. Lagi nating alalahanin yung iba na wala pa sa Panginoon. Kasi dati, wala naman tayo sa Panginoon eh. Meron lang naghahayo sa atin, fruit of soul. May naghahayo na gusto ko itong siguro pinagpipray ka niya, hanggang sa matagal na panahon, naakit ka niya at napunta ka sa simbahan. Ganon din po sa mga kabataan na nandito. Nakakatawa, marami na sila. At napapapurihan ang Diyos na buhay. Pangatlo sa produces fruit, fruit of praise, life of worship, thanks God in good or bad times. Maging mabuti, maayos ang buhay, hindi maganda ang buhay natin, praise the Lord. Fruit of soul, lagi nating papupurihan ng Lord sa pamamagitan ng pag-awit. Alam niyo, sabi nga sa Hebrews 13:15, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag sa ating pagkilala sa Kanyang pangalan, sa Panginoon Jesus. Pag pinupuri mo si Lord, dapat laging sa labi. Amen. Tuwing umaga nga, pag bumibili kami ng panisal dyan, sa Harmony, habang bumibili si Pastor natin sa panisal, ako naman umaawit sa Lord. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Di ba nakakatawa na umaga pa lang pinupuri mo na si Lord? Itinataas mo siya kasi blessing na yon. Pero mo, maganda ang pakiramdam mo, mahusay ang pakiramdam mo. Wala kang inintinding problema kasi meron kang Kristo. Alam niyo, sa Biblia, si Pablo at sa Silas, tatandaan niyo si Pablo at si Silas, Gawa 16:25 to 34. Alam niyo, naranasan ni Pablo at ni Silas habang sila pupunta sa templo at nakaka-enkwentro sila ng problema, kinulong sila. Itong si Pablo at si Silas. Kung mababasa niyo sa Biblia, sila po ay kinulong at
dinala sila doon sa pinakadulo ng kulungan na madilim at nilagyan ng kahoy yung kanilang mga paa. Di ba napakasakit na parusa yun? Dahil lang sa ikaw ay lingkod ng Diyos. Nakulong sila. Ngunit, anong ginawa ng dalawang to? 16 to 25 to 30 po, sabi nila, nanalangin si Pablo at Silas at umawit ng mga himno sa Diyos. Ano nangyari? Lumindol, nabuksan lahat ng mga pinto, naputol ang tanikala at naligtas paging ang buong pamilya ng bantay. Ganon ka-powerful pag ikaw ay umaawit sa Diyos, gumagawa din ng paraan ng Diyos para ma-resolve yung problema nila. Ikaw ngayon, may problema ka ba? Hindi naman siguro ganun kabigat kay Pablo at Silas. Pero, gagawin mo lang ito. Minsan, kailangan mo lang magpuri at magpasalamat sa Lord sa lahat ng ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Dahil ang mga fruitful Christian. It produces kinds of fruit. Ngayon, ang pangalawa at huli, kung una who is a fruitful Christian, ang pangalawa, how does a fruitful Christian live daily? Paano ba namumuhay ang isang namumungang Kristiyano? Di ba ang gandang pakinggan? Paano ba talaga? Alam mo, ang word na ating pag-uusapan, how does a fruitful Christian live daily, ay remain. Isa-isay natin yung letra ng remain. Yan daw po ang fruitful Christian, namumuhay ang isang fruitful Christian. The word is remain. Letter R means daily word. Di ba ang simple? Lagi daw nagbabasa ng Biblia. Laging nasasabik sa mga sasabihin ng Lord. Laging pupunta sa church kasi ang isip niya doon sa salita ng Diyos, hindi sa chismis. Huwag daw ganun. Dapat daw yung sasabihin ng Lord na siya magpapalaya at magpapalakas sa iyong pananampalataya. Daily word, magbabasa ka ng Bible, siyempre, makikinig ka sa salita ng Diyos. John 15:3, ang sabi po rito, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Halimbawa, gusto mo makinig. Gusto mo makinig ng salita ng Diyos. Punta ka doon sa FEBC. Doon kay pastor. Friday, Saturday, Sunday. Makikinig ka lang naman eh. Daily word. Makikinig ka lang naman ng salita ng Diyos. Hindi ba na, madali lang naman eh. Tapos susulat mo lang yung pinaka-importante para magpalakas sa iyong pananampalataya. Libre naman ang makinig. Wala naman ba? May cellphone ka naman. Medyo laksan mo lang. Makikinig ka sa salita ng Diyos. At ito yung sa ating pastor, ang siyang magsasalita sa mga oras na yun. Sandali lang naman. Mga 30 minutes lang siguro yun. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Lord kasi ginagamit ang ating head pastor doon sa estasyon ng radyo para po sa kapurihan ng Lord. At ito'y wala namang bayad, kaya libre tayo makinig. Kaya kailangan natin ng daily word, R. Daily word. Ibig sabihin, receive the word of God. Number 2, E. Expect. Believe He will produce fruit. Maniwala ka na mumunga ang taong ito. John 15:5, ang sabi po, ako ang puno, si Jesus Christ po yun, ng ubas at kayo ang sanga, mga sanga, tayo daw po yun. Siya ang puno, tayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. Hindi daw kaya natin, sarili lang nating lakas, sarili nating karunungan, sarili nating pag-iisip, hindi raw natin kaya. Kailangan nakadugtong tayo doon sa puno. Amen? Sabi nga, fruit of the Spirit, love, joy, peace. Amen? Dapat daw, meron daw tayo ito. At letter M, number 3, letter M, remain. Sabi doon, obey, maintain. Sabi niya, maintain. Letter N. Maintain. Obey what is shown you.
dapat daw parati tayong sumusunod. I-maintain natin yung pagsunod. Nawa, manatili sa atin yung obedience sa lahat ng pagkakataon. Pag sinabi nating leader, mayroon po tayong meeting dito. Obedience ang kailangan. Eh, nakakatuwa kagabi. Nakita ko sa chat. Nandito sila yung mga kabataan. Di ba? Meron silang ginagawa rin. Nag-soaking sila. Praise God kasi unti-unting dumalalim ang mga kabataan doon sa presensya ng Lord. Na kung doon lang sila sa labas, hindi ito magiging mabunga para po sa kanila. Dapat daw dito, para maranasan nila yung presensya ng Lord. Ang dami kong nakikita ng kabataan, nakakatuwa. Sabi niya, maintain, obey what He saw, what He shows you. John 15:10, ang sabi po rito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, remain, manatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at kayo'y mananatili sa aking pag-ibig. Ibigin daw natin ang ating Diyos ng buong puso. Maintain obedience, buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Matthew 22 verse 37 and 39. Diyan po dapat natin gagawin. We maintain doon po sa remain. Maintain, ibig sabihin, obedience daw ng bawat isa sa atin. Yan po daw ang mga Kristiyanong namumuhay daily. And letter A, sa remain, as, dapat daw laging may prayer ang mga Kristiyanong namumunga. 24/7 po ang Lord, open. Huwag mong sabihin, busy po si Lord. Hindi, lahat ng bagay narinig ng Lord. He is omniscient God. Very powerful God. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng mga panalangin, ang lahat ng kahilingan ng bawat isa sa atin. Tandaan natin, wala pong imposible sa ating Diyos. Yung iba, nakakalungkot, hindi naniniwalang mayroong Lord. Pero tayo bilang isang Kristiyano, fruitful Christian, naniniwala tayo sa pamamagitan ng prayer, may gagawin ng Lord para po sa atin. Amen? John 15 verse 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. May promise. Kung nananatili daw tayo sa Lord, may pangako ang Panginoon. Humiling ka at ibibigay niya ito in perfect time. Huwag kang humingi na gusto mo ngayon lang. Antayin mo yung gusto kalooban ng Lord kasi perfect yun para sa iyo. Sabi ko anon, Lord, kailangan namin ng sasakyan. Noong pa yung pangarap kasi may nakikita ko lagi, may nagbumotor eh. Siyempre, para hindi kami mahirapan, Lord, kahit na isang motor lang, kahit na second hand, okay na sa amin. Di, patuloy kong inaas sa Lord na ibigay sa amin yung aming gusto kasi para din sa amin, para hindi kami mahirapan sa paglalakad, malengke. Pero talaga sinagot ng Lord yung kahilingan ko na magkaroon kami ng sasakyan. Sabi ko, second hand lang, okay na yun. Hindi, ginawa ng Lord, bago. Ang binigay niya sa amin. Hindi pa nakakatuwa. At ano pa nito, cash pa yung binayad namin. Ngayon lang nakahawak ng marami-maraming pera tapos ibinayad ko lang doon. Nakakatuwa na, kailangan mo, sige, bibigyan kita. Bago pa ibibigay sa'yo. At wala ka nang babayaran, cash kung ibibigay sa'yo. Kaya nakakatuwa, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ginamit niya anak namin na makabili kami ng motorsiklo para pagpunta rito sa simbahan at pagpunta namin sa palengke, pagkatid kay Gail sa school, diyan sa may Australia, yung Apostoles, Angels Academy, diyan namin natin si Gail. Kaya malaking tulong para sa amin na ibinigay ng Lord yung kahilingan ng true prayer. Ask what you need, sabi nga. Wala namang imposible. Ibibigay talaga ni Lord. Kung talagang kailangan mo na, ibibigay niya. Wala naman pong imposible sa Lord. Amen? At panglima ay, sa remain, we invest. We serve others, not just ourselves. Nag-i-invest tayo sa iba. Huwag yung sarili mo lang.
ay ako na lang ako. Hindi. Mag-share ka rin, mag-invest ka sa iba, maglabas ka ng pera kahit kung kinakailangan. Kasi ibabalik ito sa iyo ng Lord. Yan yung mga namumuhay ng mga Kristiyana, fruitful Christian. Dapat makita mo, oy, bakit siya na ganito? Ang bait-bait niya. Nagbibigay siya, tumutulong siya. Nag-i-invest ka eh. Alam mo kasi na namumunga ka na, isinishare mo naman yung blessing dun sa iba na nangangailangan. Amen. Galatians 6:9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo rin ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag kang sumuko sa paggawa ng mabuti kasi aani ka sa bandang huli. Yung mga nagtatanim nga araw-araw nilang binabantayan ang kanilang itinatanim. Pagpalay o gulay. Dinidiligan, araw-araw. Huwag kang susuko. Kasi sa bandang huli, sigurado, aani ka. At magugulat ka pa, baka mas marami pa yung aani mo doon sa inaasahan mo. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, gumawa ng mabuti, maglingkod, magmahal, at dapat daw magpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Amen? Malapit na po tayo tapos, dapat daw nag-i-invest tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi, ang huli nun, blessing, kapatid. Ang huli nun ay pagpapala para sa atin. Tumutulong ka sa iba, do it. Tumutulong ka sa iglesia, much better. Do it for the glory of God. Sabi ni ang ating pastor, kailangan nating ipagawa yung mga ganito. Mag-invest tayo, siyempre. Sino bang tutulong sa atin? Kundi tayo rin. Wala naman tayong magpipinan sa atin. Mas maganda kung tayo. Amen? Yung sarili mong sikap, tayo. Tapos pagkatapos mag-merienda tayo, magkukwentuhan tayo. Hindi ba? Napakaganda. Nag-i-invest tayo kasi dito sa ating iglesia. Glory to God lagi. Si Lord kasi ang bibigay sa atin ng kalakasan, yung kanyang presensya sa lahat ng oras, kasi nag-i-invest tayo. Napaka-importante nag-i-invest tayo sa ating mga magulang, kaibigan, at higit sa lahat, dito po sa ating iglesia, nag-i-invest tayo. Hindi siguro matatayo itong ating iglesia kung di tayo nag-invest. Nag-isip tayo, nag-pray tayo, naglabas tayo ng kung ano mang perang kaya natin ibigay upang mapatayo. Di ba? Laki na ito. Dati, umuupa lang tayo. Doon sa Graceville. Malayo pa sa amin. Buti dito malapit. Kaya sabi ko, iba pala pag nag-invest tayo, makikita natin yung resulta sa bandang huli. May mga wala na rito, pero makikita naman natin yung pinagsikapan ng bawat isa. Natayo ito. At unti-unting, lalaki pa. For the glory of God, sa wisdom na binibigay ng Lord sa ating head pastor, paggawa muna natin ito. Next, ito. Di ba? Sabi mo, ay, puro naman gastos. Pastor, alam mo, pera lang yan. Pag nag-i-invest ka, bandang huli, aani ka rin. Hindi yung instant. Masakit man sa umpisa, mabigat. Pero sabihin na natin, focus on Jesus sa lahat ng gagawin natin. Nag-invest tayo. Alam mo, Lord, para sa inyo ito. Para sa iglesia mo ito. Para makinabang yung iba. Kasi marami ng kabataan Marami nang makikinabang sa church. Meron tayong sa umaga, meron pa silang practice, meron pa silang music, may soaking pa. Di ba? Nag-invest tayo. Napatayo natin ating church para lamang maparangalan ang Diyos. Hindi po tayo. Kasi lilipas din tayo. Yung papalit ngayon ang i-invest natin para makahayo naman sila ng iba para doon po sa kanilang kabutihan, sa kabutihan nila. At ang panguli, sa remain, nagtapos ng invest ay never quit. Fruit takes seasons. Saan ka pa nakakita ng fruit na bukas may bunga na? Meron bang ganon?
Be produce. Be fruitful. Pag sabi mo ngayon, bukas may bunga na. Meron bang ganon? It takes season. May panahon. May taghirap, tag-init, taglamig. Ganon talaga. We never quit. Christians. Natumba ka ngayon. Never quit. Yan ang mga namumungang Kristiyano. Hindi sila sumusuko na nagkaroon ng problema ngayon. Siguro merong pinapaiwatig ang Lord sa buhay natin. Kaya hindi niya inalaw na mangyari yung kagustuhan mo. Marami naman ganun eh. Lord, gusto ko ng kotse. Bakit di mo binibigay? Eh kung doon ka mapapahamak. Di ba? Alam ng Lord yung mangyari. Kasi mahal ka niya. Sabi niya, never quit. Ayaw ni Lord, sige. Antayin ko lang yung gusto ng Lord para po sa akin. Luke 8:15. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig. Amen? They listen ng salita ng Diyos. Pag di ka nakikinig ng salita ng Diyos, lumagpas lang doon sa kabila. Sayang lang yung pinunta mo. Nasayang lang yung sinuot mong damit. Mabuti pa hindi mo na sinuot. Dapat daw nakikinig tayo para matuto tayo na kung may problemang dumaan, sasabihin ng Lord, never quit. Huwag tayong susuko. Kasi yung salita ng Diyos ang siyang magbabangon sa lahat ng ating mga problema. At nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos, hindi ka tinawag para magtagumpay agad. No! It takes season, kapatid. Bakit sabi mo? Bakit si ganito, si pastor may kotse? Bakit ako, matagal na akong humingi ng kotse? Wala ka ng parking eh. Bakit nabibigyan ng Lord na? Wala kang pang parking eh. Magagalit pa yung kapitbahay mo sa'yo. Tama na yung motorsiklo sa'yo. Tama na yung motorsiklo, malit lang eh. Sok-sok mo lang yan sa gilid eh. Okay na eh. Amen? Sabi ko sa kapatid ko eh, dalawa na may sakyan, bigay mo na sa akin isa. Ha? Wala naman kayong parking. Kotse pa man din yun. Oo nga naman. Pero nagpapasalamat tayo sa Lord. Kasi habang tayo po inililinis ng Lord, mamumunga po tayo ng much more fruit. Hindi tayo tinawag para magtagumpay agad, tinawag ka para manatili hanggang wakas. Hanggang sa pinakahuli, manatili tayo para maranasan mo yung tunay na pagpapala nagmumula sa Diyos. Matthew 24:13. Panghuli. Ngunit ang mananatili tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Huwag kang susuko. Never quit. May problema ka ngayon? Bumagsak ka man sa exam? Huwag kang susuko. Meron naman susunod eh. Mag-aaral ka na mabuti. Diba? Ganun lang naman sikreto. Nag-abroad nga ako eh. Hindi ko alam yung trabaho ang pupuntahan ko eh. Pero Saudi Arabia, nag-abroad ako. Sabi ng kapatid ko, mag-abroad ka. Mahirapan ka rito, baba ng sahod. Hindi ako sumuko. Nung pagdating ko ron eh, hindi ko alam yung gagawin ko. Pero hindi talaga ako sumuko. Pinag-aralan ko unti-unti yung trabaho. Never quit. Hanggang sa inaabot ng 20 years, 21 years ako dun sa kumpanya. Sabi ko sa amo ko, uuwi na po ako. Kawawa na yung mga anak ko. Umiyak pa yung amo namin eh. Kasi ayaw niya akong pauwiin. Hindi, uuwi na ako. Ayoko na rito. Tapos na yung trabaho ko sa inyo. Amen? Sabi nga, yan po ang panghuli. Sabi nga, God doesn't shout, produce. Humunga ka.
Sinabi ba ng Diyos yun? He never said produce sa fruitful Christian. Instant, gusto mo? No. He whisper, abide. Kapatid, anak, manatili ka lang. Remain in me, and I will remain in you. Blessing, di ba? Dapat maranasan natin. Manatili tayo sa Diyos. At ang Diyos, hindi po tayo iwan. Never na iniwan tayo, pinabayaan tayo ng Diyos. He will remain in me. Ang fruitful Christian, tayo po, we stay. Ang branch na tayo po, we stay on the vine, sa puno. And trust. Nagtitiwala tayo sa puno na nakadikit tayo. And ang pangako, let the gardener works. Hindi ka mamumunga. Yung gardener, ang siyang baala para mamunga ka ng fruit, much more fruit. Amen. Let's pray. Lord, minsan pa sa umagang ito, muli kaming nagpapasalamat sa munti mong paalala sa amin. Hindi man ara-arada, instant yung gusto mangyari sa buhay namin. Pero Lord, maraming salamat. Kasi nagpapaalala ka. Tinatanggal mo yung mga bagay na nagiging hadlang sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, sa mga ito. Minsan masakit, mahapdi, ayaw namin. Pero ito po yung lalong magpapalago. We became fruitful. We have more fruits as a fruitful Christian. John 15:5, panghuli. Sabi po dito, I am the vine. Si Jesus Christ po nagsasalita rito. You are the branches. Tayo daw, lahat ay ang mga sanga na nakatikit doon sa vine. If you remain in me and I in you, you will bear fruit? No. You will bear much fruit. Amen? To God be the glory. Lord, minsan pa sa umagang ito, salamat sa aming munting pinag-usapan, pinalahanan mo kami na ang bawat isa ay dapat maging fruitful Christians. Sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, maraming salamat po, Pastor Jimmy, sa paalala sa atin. No? Talagang marami po tayong natututunan every Sunday. Maraming mga masasarap, mga nutrients nung mga naririnig nating mga salita ng Diyos. Sige. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay ng kaloob at ikapu. Meron lamang po akong short na paalala or short exhortation. So minsan po no, kapag ang usapan natin ay pagbibigay, maging sa kapwa or pagbabalik para sa church or pag-offering sa church, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na holding back mentality. Gumagaling tayo sa math. Ang galing nating magkwenta, no? Na parang kulang kapag magta-tithes ako, no? Ang galing na nating mag-compute, no? Tapos minsan maranasan pa natin na sahod ko 10K tapos yung bill ko 12K. Paano? Saan mo kaya lalagay doon yung tithes, no? So minsan parang ang hirap no, lalo na kapag sinasabi natin na kulang talaga siya. Pero diyan po tayo kinakausap ng 2 Corinthians 9:7. Sabi po doon, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So mga kapatid, ang focus po ni Lord dito ay hindi lang basta yung halaga o yung amount, kundi yung heart attitude po natin. At kapag pinag-uusapan po natin yung katapatan natin sa pagtitithes, nagiging test po ito for ng ating obedience sa Panginoon.
So remember po, may dalawang bagay na pinapaalala sa atin ang 2 Corinthians 9:7. Una, not reluctantly, hindi mabigat sa loob mo. Yung nagbabalik ka ng tithes o nagbibigay ka ng offering mo, pero may kasamang panghihinayang na parang, uy sayang, dapat pang kape ko na yun eh, o kaya pang check out ko na yun eh, no? Parang nangihinayang ka pa. So, sabi po sa 2 Corinthians 9:7, not reluctantly, hindi mabigat sa loob. Second, not under compulsion, hindi ka dapat napipilitan. Hindi dahil sa takot o dahil parang baka nakatingin sa akin yung mga taga-church, kaya bigay ko na lang, no? Parang ang bigat-bigat sa loob mo. So, napakahalaga po na mahalaga po na alam natin itong mga bagay na to. So, mahalaga po ang pagtatites, ang ating pagtatites, ang ating offering, na tapat tayong nagtatites dahil ito ay pagkilala nahawak natin o nahawak ng Panginoon ang lahat sa atin. No, hindi natin binibigyan si Lord dahil kailangan niya ng pera. 'Di ba lagi naman po nating sinasabi 'yon? Kundi binibigay natin ito sa Panginoon as a sign of worship at pasasalamat sa Kanya. Because God loves a cheerful giver. So kapag tapat ka sa tithes mo at ginagawa mo ito ng may kagalakan, sinasabi mo kay Lord na, Lord, I trust you more than my bank account. So, I trust you, Panginoon, at ibibigay ko ang lahat sa iyo. So kung nag-aalangan ka na baka kapusin ka, tandaan mo ito, you can never outgive God. So ang tapat na puso sa pagbibigay ay palaging ino-honor ng Diyos. So I pray po na palaguin niya ang pananampalataya natin para mas maging tapat at maging masaya tayong partner ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Dalangin namin ang puso ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng kasiyahan, Panginoon, katapatan, Panginoon, sa pagbibigay. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapalang ito, Lord. Dalangin namin the tithes and the offering, Panginoon, na meron kami, Lord, ngayon, ay magamit para sa mas ikalalago pa ng iyong iglesia. And we pray, Lord, na ibuhos mo ang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang ipatunayan mo sa Panginoon na ikaw ay tapat, Panginoon Diyos. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pagkukulangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor John, all I have a word, I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. More beautiful, more precious than it all. And some of my desire in the fullness of my soul. Like it's been your love, I fill my heart as an offering to my King. Here I am, give me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Jimmy, sa paalala ng mga salita ng Diyos na inihatid niyo po sa umagang ito. Ayan, so ngayon po ay second Sunday, tama po, no? At ilang linggo na lang ay August na. Maya-maya burn na, no? Parang ang bilis ng panahon. Anyway, sa bilis ng panahon ay minsan di na natin namamalayan ang mga nangyayari. Yung iba ay tumatanda na, yan, tulad namin. Pero anyway, sabi nga, may maraming mga kabataan ngayon, inihanda natin sa paglilingkod sa Panginoon. Nawa, makaproduce talaga tayo ng mga faithful and good servant na naglilingkod sa Panginoon. Yan, so after po ng ating gawain ay magluluto, yung mga makakapaghintay ay maghintay ng lunch. Sponsored by Aaron, birthday ni Aaron bukas.
So, meron tayong lunch. Nga lang, hintay natin kasi lulutuin pa lang pagkatapos ng gawain. Okay? Kasi yon yung ating kailangang ginagawa. Walang nagluluto ng during ng gawain. So, makakapaghintay kayo, may lunch po tayo. Okay? Sige po, tayo po tayo lahat. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay nakapagpuri, nakapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Sunday celebration. Salamat po sa inyong mga salita na nagbigay muli sa amin ng paalaala, kalakasang espiritual para sa aming pagsuong sa mga trials, mga challenges ng aming buhay. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, doon namin makikita at mararanasan ang katatagan na galing po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, pagpalain niyo bawat lalaki at babaeng narito ngayon, pagpalain niyo po ang mga bata, O Diyos. Salamat din sa buhay ni Aaron, magsa-celebrate ng kanyang kaarawan bukas. Amin dalangin na pagpalain niyo siya, pagpalain niyo ang kanyang paglilingkod, pagpalain niyo po ang kanyang pag-aaral, Panginoon. Maraming salamat kayo po, Diyos, ang glorify lagi sa aming mga buhay. Anumang sitwasyon ang pinagdadaanan namin, Panginoon. May mga nagdumadaan sa kagipitan, may dumadaan sa karamdaman, kaya naman inihingi namin lagi ang inyong provision, ang inyong healing, Panginoon, kagalingan sa aming mga mahal sa buhay na mayroong mga iniindang sakit at may mga pinagdadaanang problema, Panginoon. Lord, samahan niyo sila, palakasin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng tamang direksyon upang sa ganoon, alam nila, Panginoon, ang kanilang gagawin sa mga panahon na dadaan ang mga bagyo ng buhay. Panginoon, minsan pa pinagkakatiwala namin ang bawat pamilya, ang bawat hanap buhay, bawat source of income nila. Pagpalain niyo, Panginoon, yung mga nagtatrabaho. Lord, i-bless niyo rin yung mga kumpanyang pinapasukan nila. I-bless niyo yung mga negosyo nila, Panginoon, at ang pag-aaral ng mga bata, Panginoon, pagpalain niyo po. Kayo po mag-provide ng pangangailangan ng bawat pamilya. Maraming salamat po. Itaas po natin ang ating kamay. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang pagkasi ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo na may kagalakan, may pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ngayon at sa mga susunod na araw ng ating mga buhay sa pangalan ni Hesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory forever. Amen. Sa Diyos ang mabuli. Nakaroon po ng short reflection pagkatapos ng gawain, then mamaya po yung aming discipleship fellowship. Oh, hallelujah. Patuloy po tayo magbalik ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! If you really are a great God, say hey! Oh! If you really are a great God, say hey! Blessing and honor, glory and power, be to the ancient of days, from every nation, all of creation, bound for the ancient of days. Blessing and honor, glory and power, be to the ancient of days,
creation, all of creation, bound to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you've been exalted on high, and your kingdom shall not pass. Every tongue shall we say, every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you've been exalted on high, and your kingdom shall not pass away. Come on. If you really serve the great God, say hey! Oh! If you really serve the great God, say hey! Come on, open the eyes! Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Oh, I wanna see you. I wanna see you. Come on, open the eyes of my heart, oh Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of oh, I wanna see you. wanna see you. Oh, I wanna see you. To see you high, say, to see you high and lifted up. Shining, shining, say, Shining in the light of your glory. hallelujah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you High and lifted up. shining in the light of your glory. In the light of your glory. Hallelujah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on, let's sing to the Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Come on, let's shout, hallelujah. If you really serve the great God, say hey. Oh, if you really serve the great God, say hey. Oh, if you really serve the great God, say hey. Oh, if you really serve the great God, say hey. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, we bring back to you all praises, honor, and thanksgiving, Panginoon. In Jesus' name we shout, amen. Hallelujah.